Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang pong bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon po, today's reflection. Sa tema tayo ngayon ng pamilya. So alam naman natin yung role ng isang pamilya, di ba? Responsible. Responsible ka sa lahat ng iyong gagawin. So, basic lang guys, basic unit lang, di ba? Nauna dito yung pamilya, susunod yung barangay, pagkatapos ng barangay, yung lungsod. Pagkatapos ng lungsod, yung bansa. So, nagsisimula talaga lahat sa pamilya para matawag kay isang pamayanan o isang barangay. At ito rin yung pulso ng ating bayan, di ba? Kung gusto mo malaman kung gaano kahirap yung sitwasyon natin ngayon, lalo sa presyo ng bilihin, pumunta ka sa barangay. Makikita mo diyan kung ano-ano ang estado ng mga tao. Kung marami bang mahirap diyan, middle class o mayaman. Sa barangay nakikita. At sa barangay din, siyempre nakikita kung magulo yan, di ba? Kung may problema, kung tahimik, di ba? Kung yung mga tao talagang nakikipag-cooperate sa barangay, sa simbahan, diyan mo yan malalaman. So sa simula pa, ang gusto ng Diyos ay maging magbuo ng isang pamilya kagaya nga nung, 'di ba, ang unang ama't ina natin si Eva at si Adan. So ang Diyos mismo ang may plano, ang nagkasal sa dalawang ito, na babae at lalaki, para magkaroon ng anak at dumami ng dumami na hanggang sa panahon natin, umabot na tayo ng bilyon. So, ang bilyon na to nagsimula lang sa isang pamilya. So, yan. So, ayon sa taga-Epeso, chapter 5, verse 33. Kaya kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang iyong asawa, gaya ng pagmamahal ninyo sa iyong sarili. At kayong mga babae, galang ninyo ang iyong asawa. So yun guys, napakaganda, napakalinaw ng mensahe tungkol talaga sa pamilya to, lalo na yung mag-asawa. So sa puntong ito, sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Epeso, married na yung lalaki dito at saka babae, mag-asawa na. Kaya nga, kayong mga lalaki, sabi niya, igalang nyo ang inyong asawa. At mga babae, ah mahalin nyo. Kagaya ng dinang yung sarili. So, parang parehas lang, vice versa lalaki o sa babae. So, yan talaga. Kasi ang marriage talagang binigay ng Diyos sa atin bilang isang sagrado, di ba? Kaya nga sa simbahang katoliko, kagaya natin, kinasal tayo sa simbahang katoliko, sagrado talaga kasi may basbas yan ng pare, may basbas yan ng simbahan sa mata ng Diyos. Ito yung talagang sagradong kasal. So dahil sa tumagal ng panahon, di ba, nag-evolve na yung ating panahon, pinayagan na rin yung civil marriage, di ba? Kung hindi kaya sa simbahan, sa civil marriage na, pinapayagan naman ng Estado, legal naman to, pero hindi to sagrado. Pero at least kinasal, di ba? Kaysa naman sa hindi kayo kinasal. So yun na lang ang punto diyon. So talagang sagrado to. Minsan yung iba sinasabi na, naku, papel lang yung ano na yun eh. Yung kasal na lang eh. Tapos maghihiwalay din, di ba? So parang lumalabas, suplemento ng iba, parang kasalanan pa kayo ng kasal. Di ba? Dahil doon sa papel, kasalanan pa kung bakit kayo naghiwalay. Hindi. Ang titignan natin, ang may kasalanan dito, yung kinasal o kinakasal. Hindi yung kasal. Kasi nga sagrado yung kasal. So, pag sinabi mo kasing kasal, at sa pagdating sa buhay may asawa, tama yung mga sinasabi ng kasabihan ng mga matatanda, di ba? Na ang pag-aasawa ay hindi parang kanin na kung napasok ka, ay iluluha mo pag kinain mo, di ba? So, tama yun kasi ang buhay mag-asawa, hindi siya napakasimpleng bagay. Napakahirap siyang ah dalhin. 'Di ba? Unang-una pagka bagong mag-asawa pa lang, okay pa yan kasi maganda pa yung samahan. Pero habang tumatagal guys,
doon lumalabas ang ugali ng isa't isa. Yung isa minsan makita maging selfish na, di ba? Gusto na lang, ang sarili niya lang lagi. Wala na siyang pakialam sa asawa niya, di ba? Nagiging makasarili na siya. So, ganun din, babae lalaki, pwedeng mangyari yun. So, minsan naman, yung pagiging mag-asawa, lalo na sa ating bansa, dito sa ating Pilipinas, na kultura na natin, na pag nag-asawa ka, package deal na. Di ba? Kasama mo na yung biyenan mo yan, mga kapatid mo at mga kamag-anak, lahat yan pakikisamahan mo. Ganun ang kalakaran dito sa ating bansa, di ba? Ano, maganda naman sa kultura kasi parang napakalawak ng pamilya ng magiging asawa mo, pero lahat sila yayakapin mo. Hindi pwedeng hindi mo yakapin kasi ah baka may masabi sa iyo. O minsan naman, di ba? Dahil sa hindi pagkakaunawaan, yung mag-asawa nag-aaway, lalo na yung minsan yung babae, di ba? Pag nag-aaway yung mag-asawa, tatakbo kagad yun sa kanyang magulang para magsumbong, di ba? May mga ganun mag-asawa na wala sumbong pa rin sa mga parents. Kaya nagiging problema o kaya naman sa mga kapatid, tapos sinusulsulan pa. Kaya ang nagiging ending niyan, hiwalay talaga. Imbis na kayo lang dalawang mag-asawa mag-usap, kung anong na hindi nyo napagkakasunduan, di ba? Ayusin nyo. Kasi iisa na kayo di ba? Nung kinasal na kayo, iisa na kayo. So, ang talagang purpose ng mag-asawa ay tinatawag na unconditional love. Kailangan mahalin mo yung kahinaan ng asawa mo kasi hindi naman tayo lahat perfecto. Lahat tayo may kahinahan. Yung kung kahinahan ng lalaki, iintindihin ng babae, vice versa. Kung ano yung kahinahan naman ng babae, iintindihin ng lalaki. So, ganun na, kumbaga give way lang, give and take lang. Kasi kung magtataasan kayo ng pride, yun ang maging problema. Pagka nag-away kayo ngayon, at hindi kayo nag-usap, bukas ganun ulit, kinabukasan ganun ulit, hanggang sa maghiwalay na kayo. At kung may ang masaklap nito, kung may mga anak kayo, sila yung unang tatamaan, apektado na sila at dami sila sa inyong pag-aaway. Kaya ang gusto ng ating Diyos ay talagang mabuo, maging solid ang isang pamilya. Kagaya niya na ang ating Panginoong Kristo ay kinasal sa simbahang katoliko, sa iglesia natin. Di ba? Kasi siya yung nagtatag niyan, siya yung nagsimula. Kaya lifetime siya hanggang sa panahon na ito may kinakasal pa rin sa ating simbahang katoliko na parami pa ng parami. So, yun lang, mas maganda nga yung sabi sa huli na sa babae, igalang mo yung asawa. So, kailangan magrespeto hindi kasi dahil kung wala yung respeto, ang mangyayari niyan, magiging bastusan na lang kayong dalawa, di ba? So, hindi magtatagal, di ba? So, ngayon, pag hindi nagtagal, naghiwalay kayo, ganun din naman ang gagawin mo, di ba? Mag-aasawa ka ulit, magbubuo ng pamilya, back to zero ka. Kung magkakaanak ka, sanggol ulit, palalakihin mo ulit. So, may mga ganung iba, depende nga sa tao, depende sa sitwasyon. Meron namang ibang, yung mga nagkukwento, naka-tatlo ng asawa, guys, yung pang-apat, doon pa lang siya talaga tumagal at talaga nakakasundo na. Meron naman, siyempre, mas maganda yung hindi ka na aabot sa ganung punto kasi parang simula ka na simula, nasasayang yung panahon, di ba? Na sana natatapos ka na, retire ka na, natapos mo na yung mga anak mo sa pag-aaral, pero balik ka pa rin sa dati, back to zero ka, sanggol ka, bili ka ulit ng diaper at ng gatas, di ba? So, yun ang nangyayari. So, yun po ang ating ipagdasal na talaga ang pag-aasawa ay blessing sa ating Panginoon. Mas maganda talaga sa kasal sa simbahan may basbas yan ng Diyos. Di ba? May sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, pag kinasal kayo, napakaganda. Kailangan lang talagang alagaan. At siyempre, walang mag-asawang perpekto. Lahat tayong may asawa, hindi perpekto. Meron tayong kahinaan, meron tayong hindi pagkakaunawaan. Hindi natin kakayanin yung tinatawag dito ng conditional love without God. So, hingi natin ng tulong ng Diyos para ito, maitawid talaga natin sa tumanda tayo, di ba? Na magkasama pa. So, yun ang ating dalangin sa mga may pamilya na ngayon at lalo pa
sa magkakapamilya pa. Lord, maraming salamat po. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga kahinaan. At maraming salamat po sa paalalang ito, Lord, na mamahalin ng asawa, irespeto yung asawa, at pag-usapan kung ano mang hindi pagkakaroon. At gabayan niyo kami, Lord. Alam naman namin mahirap at hindi perpekto ang buhay may asawa. Kung wala kayo sa gitna namin, walang mangyayari. Kundi lagi away lang ang sa magkakahiwalay na. So, sa kapatid natin nanonood ngayon, kung may lubhang karamdaman, may problema ka sa financial, may problema ka sa emotional mo, sa relasyon mo sa pamilya, sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal pero epektibo kung manalig at manampalataya at maniwala na malulutas ng Diyos ang iyong problema. So, Panginoon Diyos, maraming salamat po. Ipuhin niyo po na mapagpalang kamay ang kapatid namin nanonood ngayon sa aking vlog na may matinding karamdaman, bedridden na, stage 4 cancer na, o kung ano pa mang nagpapahirap sa kanyang katawan. Ipuhin niyo po, Lord, yung mapagpagaling na kamay, Lord, para sa kanyang pamilya, pagalingin niyo po. Ganon din sa mga pamilya, Lord, lalo-lalo na sa araw ngayon, na nagkasira-sira na, nagkawatak-watak na, hindi sa pagkakaunawaan, nagkahiwalay na, Lord. Tulungan niyo po, Lord, na manumbalik ang kanilang pagmamahalan. At tulungan niyo po na pagbigis-bigisin niyo po muli ang kanilang pamilya. Ganon din po sa finances, Lord. I-bless niyo po kaming lahat, lalo-lalo ng mga kapatid namin walang-wala na, Lord. Ultimong pambili ng bigas, Lord. Wala, pamasahe, gamit sa school, pambayad utang, at kung ano-ano pa, Lord, na aming pangangailangan sa buhay o panggastos. I-bless niyo po, Lord, ang lahat ng aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, ang lahat ng ito inilin namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. And to God all be the glory. Sa ng Ama, ng Anak, ng Jesus Spirit Santo. Amen. Thank you very much po.